itong video na to. Kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. And to see that everything was... Ang kapal ng muka. Yan yung Kalanyugan o Kamanyugan something bridge. 2026, di ba? Yabang-yabang. May dami pa mga mga tarantado, mga loyalista. Sinasabi pa nila na ang ganda nito, ang galing talaga ni Bongbong, ganda ng tulay. Putang ina nyo. Nung nakaraan nagpunta ito sa Davao, tong ulol na ito. Pagpunta nito sa Davao, inangkin yung Bukana Bridge na hindi naman siya may gawa. Proyekto pa yan ni Pangulong Duterte Build Program. Si Inday Sara. Actually, lahat ng proyekto na Chinese, pinahinto nitong ulol na ito. Pero okay pa sila ni Inday Sara noon na nakiusap si Inday Sara, lalo na sa Mindanao kasi lahat ng proyekto sa Mindanao pinahinto ng gagong to, kaya ewan ko itong mga taga Mindanao na to. Itong mga congressman na mga Muslim na ito, bakit putang ina sinusuportahan pa ito? Ay, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi, mga banateros. Ito na naman, andito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube Boss D. Oy, ba't ganyan yung mata mo? Na-oversleep na naman ako. Panibagong araw, panibagong taon, panibagong kwentuhan at pang-uurat na naman sa lahat ng mga salot sa lipunan. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga switik, buwisit, lahat ng mga pabigat, mga wala silbi, mga hudas, mga baliw sa gobyerno, mga kawatan, magnanakaw, mga adik sa Malacanang, mga sindikato at miyembro ng Kuratong Baliling sa gobyerno, mga walang kabusugan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Ano na? Happy weekend, everyone. Happy weekend. At tayo ay nandito na naman magkukwentuhan kung ano-ano. Walang mga kwenta-kwenta. Kamusta naman ba? Manood kayo mamaya. Meron tayong Vox Populi. At meron tayong mainit na guest. Ayan na nga. Simulan na natin nang makarami tayo. Medyo marami-rami ang mga balitang ating ibabalita ngayon. Hindi mainit na mainit eh. Mainit na mainit si Sir Jack. Mainit na mainit si Sir Jack. Gawa ng meron siyang isang malupit na post at sumabog na naman. Syempre, alam niyo naman pag Banateros. Pagka ang Banateros nagsalita talaga, marami talagang nasasaktan. Kaya nga ayaw ng ating mga subscribers na tayo nagpapahinga. Kaya, mag-follow kayo sa lahat ng mga Banateros brothers Si Sir Jack, si Boss Dada, si Banat Bay, si Coach Oli, si Jay Guevara, si Master Judea, at saka si Paring RJ. Subscribe kayo sa mga channels nila sa Facebook and sa YouTube At meron din tayong Facebook. At syempre, follow kayo dyan sa isa pang YouTube channel natin, ang Boss Dada 2.0. Dahil nag-upload po tayo ng mga videos dyan. And pagka nagka-problema itong ating channel, dahil talagang tinitrace nila lahat ng mga vloggers, talagang iniisa-isa nila pagka natanggal ito, meron tayong takbuhan. Kaya yung mga nakasubscribe dito sa channel na ito, dapat mag-subscribe din kayo dyan sa Boss Dada 2.0. Dahil kayo rin, wala na kayong mapapanood na kupal. Wala na kayong fake news na matatanggap, mapapanood kapag hindi kayo nanood. Hindi kayo nag-subscribe dyan sa channel na yan. Okay? So, ayun na nga, mainit na mainit mga bossing itong si Jack Argota. Gawa ng meron siyang post na sinabi niya. Yung mga BS, sabi niya, BS something sa UP. Tapos, ang OJT sa bundok. Sabi niya, ano yan? BSNPA yarn. Oo. At nag-react. Ang dami nag-react. Yung mga tali-talinuhan, yung mga laos na mga artista, na mga wala namang mga karir. Dapat nga nabundok na lang kayo Baka mas sumikat pa kayo ron kaysa dyan sa pag-artista. Ang papangit nyo. Hindi naman kailangan kailangan UP graduate pa. So nasaktan sila. Hindi ang scholar ng bayan. Hindi mga NPA ang scholar ng bayan. Gago. Hindi NPA lahat. Pero maraming mga scholar ng bayan. Putang ina nyo, ginagamit nyo pa yung scholar ng bayan na na salita. Ang kakapal nga ng mga mukha nyo. Mantakin nyo, paaral kayo ng taong bayan.
pinapaaral kayo ng mga taxpayers ng mga Pilipino. Tapos putang ina nila labanan ninyong mga ang gobyerno. Okay man lang yung maging aktivista. Okay yan. Kasi yung pagpapahayag, bagamat napakasakit ng mga sinasabi niyo, puro kapikian, okay yan. Pero yung nare-recruit nyo para maging mga aktivista, para makapagpahayag, yung i-brainwash ninyo na tumalikod sa kanilang mga pamilya at sumama sa kilusan. O kasi hindi naman lahat ng aktivista, ano yan, mga NPA yan. O kasi ang mga aktivista, halimbawa ikaw membro ka ng isang halimbawa yung Kabataan Party List, ganyan. Diyan ka lang magsisimula. Ngayon, gagalitin ka nila ng gagalitin. Tapos meron silang meron silang parang AFP. Yung NPA, New People's Army, meron silang militar. Ang tawag nila doon, New People's Army. Yung CPP, NPA, NDF, yan yung nila. Yan yung samahan nila. Samahan ng mga ogag, ng mga baliw, ng mga abnoy. O, tapos pupunta ka roon sa bundok, magti-training ka na doon, puta nakabota ka. Minsan nakayapak ka o kaya tsinelas, tapos nagmamarcha-marcha ka. Tapos sasabihin nila mas advance pa daw sila kaysa sa militar ng gobyerno. Mga gago eh. O, so ngayon yan na. Yung from aktivista, dahil wala naman nangyayari talaga sa sigaw-sigaw nila. Tagal na nila sumisigaw, wala naman nangyayari. Ayan na, uutusan na nila yung pumunta sa bundok para magarmas, ganyan. O pag nag-armas na yan, ayan na, suturuan na nila yan magnakaw ng pera sa mga negosyante dyan sa mga probinsya. Ayan na, doon na nanggagaling yung pondo nila. O tapos yung pondo na yan, ang nagpapaikot niyan, yung mga nasa baba, ayan na. Ayan na yung mga bossing nila, mga congressman, mga senador, mga party list representative, ayan na. O, ganun ang nangyayari ngayon. Nagiging na silang parang terorista. Kaya ayan ang nangyayari ngayon sa mga estudyante natin. Nag-aaral, tapos pupunta sa bundok. Kawawa naman yung mga magulang. Lalong-lalo na, yung mga bata na yan, maliliit pa, inalagaan na maigi ng mga magulang yan eh. Lahat ng mga pwedeng gawin para ma-prepare sila sa kolehiyo, ginagawa. Yung iba nagkukumon, yung iba nagchututor. Kasi sa totoo lang, kung halimbawa ako magulang, nakikita ko yung future, nakikita ko yung kinabukasan, at nakikita ko halimbawa yung anak ko magiging komunista. Putangin na. Hindi ko na bubuhayin yan. Ay lulumpuhin ko na yan, o kaya itatali ko na yan, hindi ko na palalabasin ng bahay yan. Hindi ko na rin pag-aaralin yan. Masasayang pa yung pagod ko. Di ba maganda ko ba ka magpapaaral? Yung iba nga, nag-iisa lang yung anak eh. Oo, nag-iisang anak lang, tapos ninakaw pa nito mga putang inang mga party list na ito. Tingnan nyo, tarantado yan si Claire Castro. Di ba? Sabi nila, yung mga bata daw, ginaguide lang nila sa dilim. Gago. Ninakaw nyo yung mga bata sa mga magulang nila. Ang liliit pa ng mga bata, mga minor de edad, pinagkukukuhaan nyo na. Yan ang masama dyan sa bundok. Kaya nga ayaw nila na umunlad ang mga probinsya. Ayaw nila magkaroon ng mga kalsada para hindi maabot ng edukasyon, hindi maabot ng pamahalaan yung mga liblib na lugar. Doon sila nagpupunta, kaya nga target nila lumad eh. Kasi yung mga lumad na yan, for the lack of better term, mga ignorante yan. O kung anong ipasok mo sa isip nila, yun na yung paniniwalaan nila putang ina. Puros mga demonyo pa naman yung mga komunista na yan. O wala na. Kaya hindi na tapos-tapos. Tapos, paano matatapos? Noong panahon ni Pangulong Duterte, kasama katulong si Pastor Apollo Kibuloy, inubos nila ang insurhensya. Napakarami nila mga programa para hindi ma-recruit yung mga kabataan. Tapos napakaraming mga proyekto under Build program para maabot yung mga liblib na lugar, yung mga farm to market road na tinatawag. Pero inaano nila yan, ayaw nila niya, sinusunog nila yung mga backhoe, yung mga heavy equipment na naglalagay ng kalsada sa mga liblib na lugar na yan, sinusunog nila. Hindi naman pwedeng bantayan ng militar yan. Araw-araw, syempre, di wala na. Kaya yan, malaki ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ngayon, iba na eh. Bukod sa bumalik na yung corruption, bumalik yung mga adik, putang ina, bumalik, lumakas ulit yung mga komunista. Hindi ba? Tingnan ninyo, ngayong panahon ni Bongbong Marcos, gaano karami yung napasuko nila na mga terorista at komunistang mga NPA? Gaano karami? Wala nga. Baka mangilan-ngilan, 3, 5. Panahon ni Pangulong Duterte, daan-daan, libo-libo. Mauubos na nga, sabi ko nga sa inyo mauubos na nga, di ba? Merong isang beses na si Senator Bongo. Nakita siya na nandoon sa bundok, namimigay ng mga sapatos sa mga lumad at saka sa mga kuta ng NPA. Sinasabi nga nila noong tumatakbo si Senator Bongo na ano ba yung tinatakbo ni Senator Bongo, senador? Sabi nila, yung mga nakausap ko, Senator Bongo daw, may propaganda nun na supporter ng mga NPA. Ayan namimigay siya ng mga sapatos sa mga kuta ng NPA.
Mga bobo. Ang ginagawa ni Senator Bongo noon, pumupunta siya doon. Tapos, inaabot niya yung mga, yung mga komunidad na yun. Tapos, siya ang representative ng gobyerno, ipinararamdam niya sa mga komunidad na yon na may gobyerno, na eto sapatos, eto pagkain, eto ang ayusin natin dito, mangangako ako, ano kailangan nyo rito. So, ginagawa nilang masama yun, yung campaign ng komunista. So, ginagawa nilang masama yung pinapalabas nila na parang tumutulong si Senator Bongo sa mga komunista. Tanga talaga eh. Oh. So napakaraming effort ng gobyerno noon para ubusin yung mga komunista na yan. Pero ngayon, ang lakas na naman nila. Bakit? Ginamit sila ng gobyerno na ito eh. O kasi yung mga dilawan talaga na yan, salot yan. Dilawan, NPA, magkakasapakat yan. O yung pinklawan, malambot na dilawan lang yan. Pero isa lang lahing yan. Lahing abnoy yan. Galing yan sa tadyang ni Coring Satanas at saka ni Pinoy na si Raulo. O yung dilawan at saka pinklawan na yan. Kaya nga sobrang pangit ng reputasyon yan. Si Bam Aquino hindi na tumakbo under dyan, pero dilawan pa rin. O ngayon, balik tayo kay Sir Jack. Totoo naman yung sinasabi ni Sir Jack, di ba? O nire-recruit yung mga bata, namamatay yung mga bata. Nakakatawa nito, iniiwan pa. Utangin naman tayo nire-recruit ng mga kabataan party list halimbawa. O nire-recruit ng Gabriel at kung sino-sino pa. Tapos, makukumbinsin nila, tatakbo sa mga magulang dahil mga nasa tamang edad na. O hindi na mapipigilan ng magulang kasi ang sasabihin ng mga komunista, hindi nila pag-aari buhay mo. Sarili mo ang ikaw ang may-ari ng buhay mo, hindi ka dapat nagpapadikta sa mga magulang mo. Tuturuan nila yung mga kabataan na mawalan ng respeto at utang na loob sa mga magulang. Kukunin nila yung dadali sa bundok. Tapos syempre wala namang training yan eh. Napakahirap ng training ng militar. Pagdating doon, gutom. Pagdating doon, gagahasain pa yan yung mga babae. Oo, gagahasain pa yan ng kanilang mga leader. Ang daming mga nabuntis na mga kadre. Mga babaeng NPA na pucha yan. Ginagahasa sila ng mga leader nila doon dahil siguro mga mga alagad sila ni Father Flavi at saka ni Jim Paredes. Kaya ganyan siguro, puta sobrang manyakis. Pagdating doon, meron pa ngang isang beses I think nung nakaraang administrasyon, kinubkob nila yung isang malaking kampo ng mga NPA. Tapos alam nyo kung anong mga nakita nila doon? Napakaraming used condoms at saka birth pills. Yung birth control pills, putang ina. Ganyan, katarantado yung mga yan. Yung mga leader nila, putsang ina, yung mga na-recruit na mga bata sa UP, na mga lalim-laliman, galing-galingan, tali-talinuhan, ginagawa nilang parausan. Kadiri. Kaya alagaan ninyo yung inyong mga anak. This should serve as yung patunay at sana alagaan ninyo yung mga anak ninyo. Itong mga statement namin, mga posts namin against dito sa insurhensya, sana manatiling paalala sa inyo na alagaan ninyo ang inyong mga anak. Lalong-lalo na yung mga mahihina, yung mga bata na hindi sociable, yung mga bata na reserved, yung mga bata na tahimik, yung mga bata na walang masyadong kaibigan. Naku, alagaan niyo yan dahil pag napunta yan sa college o sa freshman, yan ang unang gagawin nila. Papasukin nila yung kakaibigan nila. Hi! Ako nga pala si ganito. Taga saan ka? Ganun. Wala kang freshman ka, wala ka pang kaibigan. Pwedeng maging kaibigan tayo. Tapos syempre close nila. Biglang tara, punta tayo doon sa ganito, nood tayo ganyan. Tara, punta tayo sa ganito, manood tayo ng ganyan. Yun na, sa eskwelahan, yun yung mga pinapanood nila, yan na. Dinodoktrinahan na sila. Hanggang sa magugulat ka na lang. Dati naman yung anak mo, obedient, pag sinabi mo maghugas ng pinggan, biglang tumitigas na ulo. Bakit ako maghuhugas ng pinggan? Hindi naman ako kumain. Yung biglang gumaganon na, utangin na yan. Yun na, simula na yan. Nagiging ng rebelde. Pagka ganon, kalbuhin mo na. Kalbuhin mo na para hindi na lumabas ng bahay. Yung mga bata na hatid sundo mula elementary hanggang high school, pagdating ng kolehiyo niyan, syempre tuwan-tuwa ka, yes. Pumasa sa State University. Diyan kasi sa mga state colleges, mga yan. Tsaka sa mga malalaking universities na mga mamahalin. Nandiyan yung mga recruiter nila. Dati, nababantayan, ngayon hindi na. Pumapayag mismo ang eskwelahan na gawin niya. Nagdi-deny pa ang UP. Nagdi-deny pa kayo mga taga-UP, kayo mga hudas kayo. Samantalang kitang-kita naman natin na yung mga bandila ng NDF, ginaganong-ganon dyan sa eskwelahan nyo, putang ina nyo. Totoo naman hindi naman sinasabi na lahat. Katulad ako, meron akong pamangkin. Hindi, pinsan taga-UP, nag-iisang anak. Ganun yun. Mula bata hanggang high school. Accelerated pa ngayon, sobrang talino
So pumasa sa UP. Nung sinasabi nung tsahin ko, nung tinatanong ko, nasa na yung anak mo na matalino? Ay, ayun, nandoon sa nag-camping daw sila. May humingi nga sa akin ng pambili ng 5 kilong bigas dahil magbibigay daw sila ng bigas doon sa mag-outreach. Ay, putang ina, sabi ko. Anong outreach? Pukin ng ina, nagiging komunista na yan. Kasi nakikita ko yung post ng pinsan ko na yun sa social media, puta kaliwa eh. Sabi ko, putang ina, kalbuhin mo yan, bugbugin mo. O tawag kang papayag, nag-iisang anak mo, makukuha nila yan. True enough. Kutsa nagpupunta na sila sa mga bundok-bundok, dinodoktrinahan na sila. O, tapos may mga dala-dala silang bigas. Yung mga bigas na yun, putsa kakainin nila, hindi nila ipinamimigay. Tumitira na sila sa mga komunidad na mga liblib. Tapos doon na nakikinig na sila sa mga salita, mga tula na mapanlinlang. O talagang yung pinsan ko na yun, pinilit ko, kinausap ko talaga, hoy, putangin na ka, anong ginagawa mo? Hindi kayo mayaman. Nag-iisa kang anak, mahirap ang nanay mo, nakatira kayo sa barong-barong, ikaw lang inaasahan, ganyan pang gagawin mo. Tarantado ka. Bubugbugin ko talaga eh. O, buti na lang yung pinsan ko ngayon, malapit na maging abogado. Huminto na. Buti na lang, huminto na. Naisip din niya, nga naman, putangin na, gusto kong tulungan ng bayan, di ko nga matulungan yung pamilya ko. So gano'n na kawawa talaga yung mga magulang. Imaginein mo, ilang mga kabataan yung ganyan, napakarami. Kaya alagaan ninyong maigi, tutukan ninyo, hindi porket nasa edad na yan, pinababayaan ninyo. Kasi kayo rin, mawawalan kayo. Dahil dyan, tinan natin itong mga balitang ito. Yung balita tungkol dyan sa, tungkol dyan sa mga NPA na yan. Eto, tingnan natin itong na ito. PhilAm na NPA, question mark. Hindi daw NPA ito. Itong Chantal Anicoche na to, sinasabi nila na researcher. Putang ina niya, anong nire-research niya doon? Kasi daw yung BS Social Services sa UP, yan daw talaga yung nagpupunta sa mga liblib na lugar. Gago! Bakit kayo sa liblib na lugar pupunta? Di pumunta muna kayo dito sa Tondo. Diyan sa mga squatters area dito. Tapos kapag ka nandoon na kayo sa alimbawa, na kayo, natangkap na kayo sa trabaho, di ba? Taga-UP ka, BS Social Services, ganyan yung trabaho mo. Ang dami naman nangangailangan ng mga social studies dito sa sa Maynila. Di dyan muna kayo magsimula. Kapag okay na kayo, meron na kayong trabaho, taga-DSWD na kayo at kung saan-saan pa. Di saka kayo magpunta doon para ayusin yung problema ng mga nasa liblib na lugar. Saka pabayaan nyo na sa gobyerno yung pagpaayos ng problema sa liblib na lugar. Anak ng tinapay, eto taga-Amerika, mantakin mo napunta sa Mindoro, tapos dito siya nagre-research. Pukin ang ina niyan, bakit hindi siya mag-research sa kanila sa Amerika? Laki-laki rin ng social problems nila dun. Hindi ba ngayon, itong mga gagong mga komunista, sinasabi nila na ito daw ay hinuli, pinahihirapan, ganito, ganyan. Paano napunta yan dun? Sabi nila, nagre-research. Ano nire-research niya dun? Tang ina niyan. Nandoon yung mga NPA, nandoon yung mga armado, nandoon din siya, nagre-research. Ano nire-research siya dun? NPA ang hayop na yan. Tapos ito masaklap. Pinalalabas nila, tinotorture, ganito, ganyan. Di ba? Ganyan yung nangyari, natatandaan ninyo. Ganyan yung nangyari dyan sa May Bataan. Meron doon mga kabataan, bigla na lang, dinukot daw sila ng mga militar, mga nakaban. Pucha, naiwan na lang yung mga tsinelas nila. Ganun yung pinalalabas nila. Tapos, malaman-laman, may mga CCTV footages pa. Yung mga bata na yun, kusang pumunta sa kampo ng mga militar. Pagdating sa kampo ng mga militar, in-accommodate naman ng mga militar. Inano sila. Tapos, ang dami nilang sumbong na kesyo ganito. Kinukuha kami, pinahihirapan kami ng kilusan, ganyan-ganyan. So, yung armed forces, gumawa ng reklamo at ng report. Putsang inang yan, nung iniharap na nila sa media yung mga bata para magsalita tungkol doon sa mga isinumbong nila sa militar, puta baliktad na. Yung pala tinanim pala yung mga bata na yun, dinala doon sa kampo, kunyari, susuko na sila, babaliktad na sila. Tapos nung nakaharap na sila sa media, yun lang talagang target nila, makakuha sila ng media mileage. Nung nakaharap na sila sa media, bigla nila sinabi na, dinukot kami, pinahirapan kami, tinorture kami, anak ng tinapay. Mayroong pruweba. May pruweba, may mga CCTV footages, naglalakad sila papunta dun sa kampo. Ayun na. So ganyan ang ginagawa ng mga komunista, makabayan. Ganun din dito. Sinasabi nila researcher, pinahihirapan daw, pero kitang-kita mo naman. Ito, panoorin natin itong balita na to. Natagpuan ng mga sundalo ang isang aktivistang Filipina-American sa kabundukan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Anong pangalan mo? What's your name? Chantal. Chantal, what's your surname? Surname? What's your full name? Chantal Anicoche. Okay, you just calm down. We were going to help you, okay? So, alam ng mga Amerikano, kasi may intel yan eh. Ay, mga Amerikano, mga sundalo natin, may intel yan. Bago nila i-operate yan, maraming mga palitan ng intel yan. Meron mga taga dyan sa loob na mga intel operatives. Diyan ngayon natin
isisingit yung kay Inday Sara. Oo, maraming mga tanim ang gobyerno sa grupo na yan na of course, ginagastasan natin para magbigay sa atin ng intelligence para talunin natin itong mga ito. Yung mga intelligence funds, confidential funds, part of it napupunta dyan sa mga Intel operatives natin na nandiyan dyan. Now, bakit kailangan na yung Intel operatives natin dyan hindi malaman yung identity nila? Kaya itong Makabayan Black, taing-tai sila na papanagutin si Inday Sara. Kasi si Inday Sara lang naman ang gumamit ng intelligence funds para maubos ang insurhensya or para maubos ang mga komunista sa Pilipinas. Ginamit niya yung confidential funds niya para ibayad dito sa mga Intel operatives na ito na nakatanim dyan, mga komunista din. Pero nagbibigay na ng information sa gobyerno. Kaya taing-tai ang mga makabayad. Kaya taing-tai sila na malaman sino si Mary Grace Piatos, sino si ganito, sino si ganyan. Kasi nga, para malaman nila sino yung nagbibigay ng intel sa gobyerno para mapuntahan, makubkob, maatake itong mga mga kampo na ito. Napakadelikado na maibigay malaman ng makabayan yun. Dahil pag nalaman nila yun, pucha, isang tawag, text or code lang yan dyan sa mga kampo nila. Pucha, si Mary Grace Piatos, si Chantal pala. Ano ba yun? Anong gagawin nila doon? Pucha, papatayin nila yun, ililibing nila yun ng buhay. Ganun ang gagawin nila. Sobrang delikado. Delikado para doon sa tao na tumutulong sa gobyerno. Napakadelikado pa niyan para sa mga otoridad natin. Kaya nga sabi nga nila merong risks sa national security natin kapag inilabas yung mga pangalan na yan. Di ba nga, nakikita ninyo yung mga nahuhuli yung mga nakaraan, binigyan ng pulis na yung mga nagturo ng mga adik, mga kriminal. Di ba mga nakatago yung mga identity niyan? Puro alias lang din naman yan. So sabi ko sa inyo, double standards talaga. So ganito ang nangyayari dito, mga bossing. Kaya importante yung intelligence funds na magamit sa mga ganitong pagkakataon. Hindi katulad ng intelligence fund ni Bongbong. Puros, hindi ko alam saan niya ginagamit eh. Napakadelikado. So eto ngayon si ate na dahil nga foreigner ito, dahil ang pagkakilanlan nito ay isang Amerikano, ayaw ng gobyerno natin as much as possible, madisgrasya ito. Kaya noong sila ay nag-operate dyan, naitaboy na nila lahat, isa ito sa kanilang operasyon na ino-operate na makuha itong batang ito dahil napakadelikado if something happens to this person, tas Amerikano yan, sasabihin na naman nila, pumatay tayo ng Amerikano, di involved na naman nila yung Amerika. Di madadali na naman tayo, di ba? Si Chantal Anicoche, 24 years old na BS Psychology student mula sa University of Maryland. Ang payat utangin na halos hindi kumakain. Nakita nyo naman, di ba? Ang taba-taba ng bata na yan, mamaya papakita ko sa inyo. Grabe, putot-butot balat. Ganyan ang gagawin nila sa mga anak ninyo. Hoy, sino ba to? Kabataan, party list, putangin na yung kulot na babae, si Ko, ang apelyido, Kopal. Ang taba-taba mo, putangin ng puti-puti mo. Tapos meron ka pang picture sa beach na pinapakita mo yung kuyukot mo, puro tigyawat naman yung puwet mo. Itong batang ito, putangin na yan, ang payat-payat, hindi kumakain. Tapos ikaw, ang sarap ng upo mo sa air condition na opisina mong hayop ka. Ganda-ganda ng bahay mo, naka-aircon ka, lambot-lambot ng kutsyon mo. Putang ina ka. Tapos itong babaeng ito, kita mo, ginagawa ninyo sa mga kababayan natin, ayan, ang payat, putang ina, kala mo adik, butot balat, nakatago sa butas. Samantalang kayo, sa sarap ng buhay nyo, kayo nila Franz Castro sa Toro Campo. Kayo nila, nila Brosas, kayo nila, yung kamukha ni Arnold Labio na bakla. Hindi ba? Kayong yung ACT Teachers Party List, putyang ina ninyong sa sarap ng mga buhay ninyo dyan. Nilalamon ninyo yung pera ng taong bayan. Pasweldo kayo, tapos putya, yung mga nire-recruit ng mga alagad ninyo, halos mamatay-matay ka, parang mga daga, tinutugi sa bundok. Mantakin mo, kinuha nyo yan sa mga magulang nila, tapos iniwan nyo, putang na nagsitakas kayo, iniwan nyo tong mga to. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, tapos ngayon, nakuha ng militar, kita mo naman alagang-alaga, nakuhuli nila sa butas, syempre, tinutukan mo na nila yan, baka mamaya may bombang dala yan. Mamaya may granadang nguya-nguya yan, o kaya may baril yan. Di ba? Sinigurado mo nila na wala, na hindi armado. Kinuha nila, anong ginawa nila? Pinakain. In-interview, ikaw ba ito? Hay, ayun, tayo? Mission accomplished tayo. Kasi isa talaga yan sa hinahanap nila. So, ibig sabihin, meron silang intel from yung mga tao na nakatakas na, sir, meron dito yung Amerikana. Pucha, hindi namin kasama, naiwan dyan. Hindi namatay yun. Buhay yun. Nagtatago sa butas yun, hanapin nyo. Yan yun, yung mga intel funds, confidential funds na matitino, saan napupunta? Dyan, sa mga intelligence gathering natin. Babaguhin na naman nila yan. Sinasabi, tinotorture and all. Buti na lang may video. Paano na yan? Pakasinungaling ninyo at sasabihin pa nila, researcher to. Mamaya makikita nyo.
Amerika. Tinulungan siya ng mga sundalo na makalabas sa pinagtaguang hukay saka binigyan ng pagkain. Unang napaulat na nawawala si Anicoche matapos ang engkwentro ng Armed Forces at New People's Army sa lugar noong bagong taon. Ayon sa militar, nasawi sa engkwentro ang estudyanteng si Jerlyn Rose Doydora na kasama ni Anicoche. O, kasama ni Anicoche yung Doydora. Researcher daw. Yan. Yan ang sinasabi ko eh. Kawawa naman yung bata. O, kawawa naman yung magulang ng bata. Dinala na si Anicoche sa kampo ng militar at isinailalim sa medical examination habang hinihintay ang kanyang mga magulang. Sino ba si Anicoche? O, yan, ipakita natin kung sino si Anicoche. Sabi nila, researcher daw ito. Sabi nila. O, researcher daw yung batang yan. Paano naging researcher yan? O, eto si Anicoche. Noong mataba pa siya. Chantal Anicoche before. Philippines is using U.S. tax dollars! Oh, ay, putya, nawala. O, ulitin natin. Chantal Anicoche before. Philippines! Taba, oh. Oh, ang taba. May laman. Nung nahuli, nung kita nyo naman, butot balat, anak ng tinapay. Ganyan ang ginagawa nila sa pambibrainwash sa mga kabataan. Is using U.S. tax dollars! To bomb peasants! Kita nyo, matino naman yung bata. Inglesera naman. Maayos magsalita. Bakit nung nahuli, baliw-baliwan? Are you Anicoche? Ha? Anicoche? Tangina, parang naging baliw na. Samantalang nung nagsisisigaw tungkol dyan sa, sa ibang bansa, putyang ina, tuwan-tuwa. Ang lakas ng boses. Tapos nung kinakausap mo, hinang-hina. Oh, baliw-baliwan na ang peg niya. Sabihin na naman, tinorture niya, kinoryente sa utak, kaya ganyan, natunaw na yung utak. Putya, hindi. Kaya natunaw yung utak niyan sa gutom. Tapos ginagawa pang ano yan, ginagawa pa sigurong taga-laba. Sa bundok, yan yung mga pinaglalaban ninyo. O gusto nyo mangyari sa mga anak niyan, kayo, mga nanonood dito, lalo na yung mga OFW, hirap na hirap sa pagtatrabaho, nakandakuba na. Tapos ganito gagawin sa mga anak nyo, huwag kayo papayag. And indigenous people! In the middle of a drought! We demand! Lakas ng boses. Sumisigaw pa, putangin ng bata na ito. Tapos nung nahuli, hinang-hina, oh. Are you Chantal Anicoche? Ha? Chantal? Kotse? Ito bigla naging sanggol na yung boses niya. Walang hiya kayo. O, ganyan kasi nungaling yung Kabataan Party List, yung ACT Teachers, yung Gabriela. Ganyan kademonyo yung mga yan. O, ito, dinidemonize na naman nila yung mga militar natin. Samantalang, ito ang totoong istorya. Aktivista yan sa abroad, pumunta yan sa Pilipinas para sumama sa armadong pakikibaka, tapos, nung nahuli, biktima. Pero imagine niyo gaano na rin karaming mga buhay ang sinira ng mga yan. Hindi lang ng mga nire-recruit nila, yung mga pinapatay nila sa mga liblib na lugar, yung mga sinusunog nilang mga kabuhayan, yung mga ina-ambush nila ng mga sundalo, ilan na rin yan. Di ba? O, kaya huwag kayong papayag. O, eto. O, tinan ninyo, kawawa itong, para magsilbing aral to sa inyo. Kabataan Party List, please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Dami ng mga demanda sa mga ano na ito eh. Ano, ang taba ni Charlene ko. Ang taba, oh, putang ina, busog na busog. Yung buhok, putang ina, sa sobrang maprotina, oh. Kulot na kulot. Sabi ko nga sa inyo, itong batang to, yung nakaganon, namatay. Bakit? Ayan, putang ina, paano? Sorry tita, oh, wala, hindi nakapag-prepare yung bata, eh. Mukhang hindi nakakatakbo to. Putang ina, pag kayo mga ganyang bata, mga busog-lusog, tapos magiging NPA, kawawa talaga, si Chantal nga, eh. Ang payat-payat na, eh. Si Chantal nga, hindi nakaligtas, eh. Hindi nakatakbo. Oh, mabuti nilang payat yung bata, baka kaya hindi tinamaan ng bala, pero pag mga ganito kalalaking bata, Diyos ko po. Oh, wag kasing kain ng kain kapag mag-NPA, walang hiya kayo. Ito naman kasi idol niya kasi ito si si Ko eh. Na kongresista eh. Oh, ayan, tingnan mo, 'di ba? Nakaganon pa. Peace, utang na BBM. Lakas. Oh, ito kawawa naman yung nanay nitong batang ito. Mantakin mo itong batang ito, pinag-aral mo, ni-nurture mo mula bata hanggang pagtanda, mahanga nag-iisang anak pa. Okay man lang eh. Okay lang kung anong halimbawa masira ang kinabukasan niyan sa ibang bagay. Pero yung masira ang kinabukasan niya dahil dinoktrinahan ng mga hayop na ito, dinala sa bundok, tapos pagdating sa bundok, putang ina, hindi pinakain, tapos ginahasa pa.
O tapos ayan na nga, kinorn beef pa, naging corn beef pa. May kipagbarilan ka sa mga sundalo, kompleto ng armas. Nakita mo itong mga, tinan mo si Anikotse. Tinan mo si Anikotse, may hawak na armas yun. Kaya lang, para hindi siya barilin, binitawan niya na yung armas niya, nagtago na lang siya sa butas. Ano mo yung tsura niya? Nakayapak. O ganyan lang, may kipaglaban kayo sa naka-combat shoes, naka-bulletproof, tapos napakaraming bala. O kaya kayong mga kabataan ko may nanonood dito, putang ina ninyo, tumigil kayo ha. O wag kayong puros nakakalaro-laro nyo ng computer sa cellphone, pag akyat nyo ng kolehiyon, tatapang nyo na. Hindi kayo tutulungan ng mga makabayan na yan. Puro gagamitin lang kayo ng mga yan para mabuhay sila ng masarap, katulad niyan. Ni Ko, katulad ni sa AXIS, yung mga nakaupo ngayon, na mga party list, si Ilago, o ang sasarap ng buhay ng mga yan, paikot-ikot kung saan bansa yung mga yan. Pero kayo, gutom kayo. Kaya sana matigil na itong ganito, talagang gobyerno natin i-address ito. May sinampahan yata ng kaso ni Madam itong si Ko O sana maparusahan itong visit na ito. Ewan lang natin kung pupustro yan. Ano ba ang gusto niyo? Yan, di ba? Ay, gusto nyo bang maging ganyan? O sana naman hindi. Dito naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, itong mga tao na ito, si General Pokis, itong mga ito, kakasuhan na. Si General Pokis kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Si General Pokis ay dating Chief of Staff ng AFP at siya ay 4-star general ng AFP, Armed Forces of the Philippines. With flying colors ito. Hindi corrupt, maayos na tao. Noong panahon ni Pangulong Duterte at noong mga iba pang mga presidente na pinagsilbihan niya, matino ito. Wala na siya sa serbisyo. Nagsalita siya tungkol sa korupsyon. Galit na galit siya sa mga nangyayaring pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Anong nangyari? Nung nakaraan, hinuli siya. Nakulong siya, pinusasan siya. Wala siyang ninakaw sa gobyerno. Lahat ng ipinampasweldo natin nung siya'y nasa serbisyo, maayos. At hanggang ngayon na siya'y retirado na dahil naman siya, karapat-dapat naman siya sa pensyon na tinatanggap niya, maayos pa rin siya na tao. At true enough, maayos talaga siya na tao dahil kahit wala na siya sa serbisyo, nagsisilbi pa rin siya sa mga Pilipino. In what way? Pagsasalita. Nagiging siyang boses ng mga walang boses. Dahil may connection man siya, may mga general man siya nakakilala. So, nananawagan siya sa kanilang hanay na wag tayong maging private army nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Dapat ang pinagsisilbihan natin yung mga tao na inaabuso nitong mga magnanakaw na ito. So sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pananawagan, may kaso siya ng rebellion. May kaso siya ng sedisyon. Buti na nga lang dahil bailable yung kaso niya, kung hindi, nakakulong yan hanggang ngayon. Pero tingnan mo, si Sara Ilago, yan si Ko, at saka yan si yan sa Active Church Party List, at sila sa Toro Campo at kung ano-ano. May kaso ba sila na ganyan? Sila yung rebelde. Sila yung lumalaban sa gobyerno. May kaso sila na ganyan. Itong Chantal na ito, makakasuhan ba ito ng rebellion? Nandun siya sa lugar kung saan nung nakipagbakbakan yung mga rebelde, baka nga may mga nadisgrasya pa ng mga sundalo dyan. Yung mga yan may kaso ng rebellion? Wala. Yun yung unfair sa atin. Napaka-unfair na yung mga aktivista, komunista, mga kalaban ng gobyerno na nawagan ng pag-aaklas, walang mga kaso. Samantalang itong mga ordinaryong Pilipino na ang kinakalaban nitong mga ordinaryong Pilipino, yung mga nasa gobyerno na magnanakaw, mantakin mo, kakasuhan mo sila ng rebellion. Di ba? Walang hiya kayo. Visit talaga Dapat talaga itong mga ito, yung mga ang kinakasuhan ng rebellion, yung mga aktivista at mga makabayan na yan. Dahil sila yung nagre-recruit ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno Kaya nga putang na yung mga inciting to sedition na yan, harassment yan. Wala yan ibang nais gawin, kundi patahimikin ka. Ito na naman isa. Salute sa'yo, sir. Salute. Dahil itong isang koronel na ito, na talagang hindi niya nakaya yung nangyayari sa gobyerno, ang ginawa niya, nag-post siya sa social media na nag-withdraw siya ng support sa presidente. Nag-withdraw siya ng support sa presidente, pero ang sinabi niya, I am not withdrawing my support to the Philippines. I am just withdrawing my support to Bongbong Marcos. Again, si Bongbong Marcos ang leader sa Pilipinas, pero hindi siya ang batas at hindi siya ang gobyerno at hindi siya ang Pilipinas. Ang Pilipinas at ang gobyerno, yun ang Pilipino. So yung support niya is nasa Pilipino pa rin, nasa Pilipinas pa rin, pero wala na sa gobyerno ni Bongbong. Dahil ayaw niya ng mga ginagawa. Kahit naman tayo, ayaw na natin ang ginagawa ni Bongbong Magamat sila'y nasa posisyon at sila'y liable, bawal sa kanila yan, talagang hindi na nila kaya Hindi niya na kaya nag-aklas ba siya? Hindi. Sinabi lang niya, ayoko na kay Bongbong. Pero magsisilbi pa rin ako dito sa trabaho ko kasi siya ang taga-training ng mga bagong ng mga bagong graduate
O ng mga bagong sundalo natin sa training daw ito nakalagay. So nagsalita siya na ayaw niya na sa administrasyon ni Bongbong pero loyal pa rin siya sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. Di ba ang ganda? Pero po siya hindi. Sisibaking ka namin. Bawal dito yan. Oo, tiyangin yan. Bawal sa amin yung ganyan, yung magwi-withdraw ka ng support. Para kasi ang diktador na kasi itong gobyerno natin, si Marcos, parang feeling niya siya na may-ari ng Pilipinas. Siya nang may-ari ng lahat ng mga pulis, ng mga sundalo eh. Kaya nga sabi ko, salute, kahit na alam mo na sasapitin mo yan, Coronel, alam ko sasapitin mo yan, alam mo na sasapitin mo yan, pero itinuloy mo pa rin. Sana yung mga ibang mga opisyal dyan na nag-aantay lang ng malaking ewan, hindi ko alam kung ano inaantay nyo. O sana ay make a stand for your country. At doon sa sinumpaan, hindi kayo sumumpa na poprotektahan nyo si Bongbong. Hindi kayo sumumpa na poprotektahan nyo si Romualdez. Sumumpa kayo na poprotektahan nyo yung konstitusyon at sumumpa kayo na poprotektahan nyo yung tao. Dapat doon lang tayo. Hindi kayo protektor ng Malacanang. Sa opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos. Ano, personal na support. O kasi bagamat sundalo ito, tao pa rin naman ito. So, ayaw ko na. Binoto ko pa nga yan eh. Pero ayaw ko na sa kanya. I'm withdrawing my support sa kanya. Pero hindi naman ako tumatalikod sa sinumpaan kong tungkulin. Pero part ito ng sinumpaan kong tungkulin na pagkamali, hindi natin dapat kinukonsente. Para sa akin, mali si Bongbong Marcos pero hindi ako tatalikod at lalaban sa gobyerno. O, ano masama doon? Tapos tatanggalin nyo? Samantalang yung mga makabayan black, pinapasweldo natin, kinaaway ang gobyerno. Tapos etong taga-gobyerno na sinabi lang na hindi susuporta dyan pero magtatrabaho pa rin ako, tinanggal nyo. Mga hayop. And also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently, sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao, at least for the moment, habang siya inibisigan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng Training Support Group at ng Training Development Center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the Army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong Article 63 of the Articles of War. Ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly, kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Maaari nitong mangyari a possible dismissal from the service and whatever... Okay lang yan. Okay lang yan. Pag naging presidente si Inday Sara, babalik ka na lang. Ganun na lang talaga. Huwag ka mag-alala. Bayaan mo, ano naman yan eh. May sa ngayon, siguro, mahihirapan ka, pero ganun naman talaga eh. Sanay naman kayo sa hirap eh. Importante, lumalaban ka para sa bayang Pilipinas. Palakpakan natin si Coronel. Kaya nga ito yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi ko na naging lapses ba? Lapses ba tawag doon? Hindi. Kasi nung mga panahon na may mga matitinding rally, ito lang naman opinion ko lang naman baka magalit kayo sa akin, pero okay lang. Ito opinion ko lang naman. Kasi di ba, lahat naman tayo may mga ginagawa para magpahayag. Masyado nang maraming nangyaring kahayupan for yung half ng panunungkulin ni Bongbong. So lahat tayo nagsasalita. Lahat tayo may ginagawa. And yung pangalawang pangulo natin, nilagay natin yan dyan para kapag ayaw na talaga natin doon sa pangulo natin,
siya ang ilalagay natin dyan. Kasi tao naman talaga ang may kapangyarihan, di ba? So, mayroon na tayong rally, yung malaking rally nung November. Maraming mga sundalo ang nagsasabi na may mga GCs daw, nagsasabi sila na waiting lang sila na may maraming tao talaga magpunta, na mapilitan na sila kasi ayaw na rin nila. Kaya lang dahil nga dito sa Code of Conduct na ito at dito sa sinasabi ni Ed Lingao na internal na batas, ng Articles of War, hindi sila pwedeng, yun nga, bawal ang social media posting against government, bawal silang magsalita against government, bawal silang maging political dahil apolitical dapat sila. So kaya ngayon ito nga si Coronel natanggal dahil dun sa kanyang post. Okay man lang yun, ganun talaga, nasa batas nila yun. Pero yun nga yung sinasabi natin na feeling ko naging kakulangan. Hindi kakulangan pero siguro dahil nga ang mga Duterte ay hindi sila yung parang ganit sa kapangyarihan. Kasi nga yun nga ang pinalalabas ng mga nasa administrasyon na the reason why Inday Sara is noisy is because she wants to be president. Gago. Ayaw ni Inday maging presidente, the reason why nag-vice president nga siya. Binudol nyo nga lang siya into running to for vice president. Samantalang mayor lang talagang tatakbuhan niya. Binudol nyo siya into running for vice president dahil hindi nyo kayang talunin si Leni Robredo. Kaya ngayon, tinulungan niya si Bongbong Marcos na manalo. Hindi mo mananalo si Bongbong, tanga yan Paano mananalo yan? Vice presidential race nga, siya lang ang malakas Tapos si Leni Robredo lang ang kalaban niya, hindi nga siya nanalo Sa presidente pa kaya. Di ba? Kaya kinailangan nila si Inday. So ayaw ni Inday dyan sa posisyon. And kung talagang si Inday Sara ay tarantado, gusto niya talaga yung posisyon, sana nung mga rally, pumunta na siya sa Camp Aguinaldo, tapos kinausap na, o kaya sa Fort Bonifacio, kinausap na itong mga opisyal na ito. Alam ko naman, dismayado na kayo. Alam ko naman na ganito, ganyan. Huwag kayong mag-alala. I will become president. If not now, someday I will. Kung sino man sa inyo ang kakasuhan nitong mga hayop na ito dahil in-involve nila kayo sa corruption Kahit naman ayaw nyo dahil sumusunod lang kayo sa utos, in-involve nila kayo subconsciously sa corruption. Huwag kayong mag-alala kaya hindi nyo sila mapababa. Hindi kayo makapag-withdraw ng support dahil involved kayo hindi ba yung mga bigay-bigay ng mga pera sa mga general ninyo, di umano? Involved kayo, so huwag kayong mag-alala. Clean slate tayo, wala tayong pag-uusapan. Tayo? Pag naging presidente ako, itong gagawin kong chief of staff, dire-diretso lang tayo, ayusin natin ang bayang Pilipinas. Alam mo, kung ginawa ni Inday Sara yun, tapos na to Tapos na to dahil yung mga sundalo na yun, waiting lang naman sila na ang importante man lang sa mga sundalo is ma-secure yung kanilang career, ma-secure yung kanilang retirement. Yun lang naman Yun lang naman inaasahan nila sa pagbubuwis nila ng buhay. If someone hindi yung sabog, hindi If someone na mayroong mga taas na posisyon na nagpunta sa kanila and gave them the assurance na sundin nyo kung ano yung gusto ng puso ninyo, huwag kayong mag-alala, I am the successor, something happens, ako yung magiging presidente, sampahan nila kayo ng kaso, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo, I will go down with you. Di ba? May ganun lang katulad ni Pangulong Duterte nung panahon, gumanon lang si Inday Sara, tapos na yan pero ginawa ba ni Inday Sara yun? I'm pretty sure maraming nagsasabi kay Inday Sara na gawin mo na yan, but ginawa niya ba yun? Hindi. Because gusto ni Inday Sara matuto ang mga tao na wag nang magpalokot, wag nang magboto ng mga Marcos at mga Romualdez na mga kawatan. Hindi siya para mang-agaw ng kapangyarihan. Dahil nga mandato ng isang presidente na maupo ng 6 na taon, kahit na mahirap para sa atin, kailangan nating antayin yung 6 na taon na yan. At pagbaba nitong mga nasa gobyerno, mga nanghuda sa atin, habulin natin sila. Yun. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong walang ginawa niyang matino, puro pagnanakaw yan. Tingnan ninyo itong video na to. Kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. And to see that everything was... Ang kapal ng muka. Yan yung Kamanyugan something bridge. 2026, di ba? Yabang-yabang. May dami pa mga tarantado, mga loyalista. Sabi pa nila na ang ganda nito, ang galing talaga ni Bongbong, ganda ng tulay. Putang ina nyo. Nung nakaraan nagpunta ito sa Davao, tong ulol na ito. Pagpunta nito sa Davao, inangkin yung Bukana Bridge na hindi naman siya may gawa. Proyekto pa yan ni Pangulong Duterte Build Program. Si Inday Sara. Actually, lahat ng proyekto na Chinese, pinahinto nitong ulol na ito. Pero okay pa sila ni Inday Sara noon na nakiusap si Inday Sara, lalo na sa Mindanao kasi lahat ng proyekto sa Mindanao pinahinto ng gagong to, kaya ewan ko itong mga taga Mindanao na to. Itong mga congressman na mga Muslim na ito, bakit putang ina sinusuportahan pa ito? Ang daming mga in-approve na mga budget, in-approve na mga proyekto dyan sa Mindanao para sa improvement ng Mindanao. Tinigil nitong ulol na to, dinifund niya.
Lahat ng mga proyekto, tapos lahat ng mga Chinese projects, mga partnership with China, tinigil din niya dyan sa Mindanao. Nag-request lang si Inday Sara, wag mo nang pakialaman o wag mong patigil. Itong dalawang proyekto na to na importante. Ano yun? Itong Bukana Bridge at saka yung Samal Davao Bridge. Wag mo nang pakialaman yan. So yun lang yung tumuloy sa Mindanao na proyekto. Dahil nakiusap si Inday, okay pa man sila nun. So lahat yan proyekto ng Build program. Ngayon ito, si Bongbong pumunta ron, inangkin. Sigurado pag natapos yung Samal Bridge, aangkinin na naman ang hayop niya. Sa sobrang walang trabaho itong gunggong na ito. Nabubulol na ako eh. Sa sobrang walang ginawa ito, sa sobrang walang trabaho ito, sa sobrang walang output ito, putya nagdanakaw na siya ng trabaho ng may trabaho. Bakit kasi hindi ka magpagawa ng sarili mo? At tangina nyo. Magkano lang ang budget ni Pangulong Duterte noong panahon niya? Nasa 4 na trilyon lang. 7 trilyon halos ang budget natin. Ilang taon na? Halos 3 taon na 7 trilyon yung budget natin. Puta, wala kang napapagawang mga kalsada. Tulay na sayo. Wala. Putsang ina niyan. Si Pangulong Duterte noon tuloy-tuloy yung build program. Meron pa tayong pandemic pero tuloy-tuloy yung trabaho. Mga gago kayo, tapos sasabihin nyo, laki ng utang ng mas malaki utang ng Pilipinas ngayon. Noon, kung lumaki man ang utang ng Pilipinas no si Pangulong Duterte yung upo, dahil marami siyang proyekto. 10 taon yung passport, 10 taon yung lisensya. Nawala yung, naubos ang insurhensya, nawala ang korupsyon. May war on drugs. Meron pang pandemic, nagbibigay ng ayuda, tapos nagbi-build pa. Anak ng tinapay. Ngayon, ang laki ng budget, ang laki ng confidential funds niya, ang laki ng ng gastusin nila. Anong meron sa 3 taon? Ilang tulay na gawa? Na kanya. Wala, yung subway tinigil na yata. Inang yan. Dapat 2028 mapapakinabangan na yung subway, hanggang ngayon hindi pa tapos. Tarantado kasi to eh. Ngayon nagnanakaw na naman siya ng credit. Ngayon sinasabi niya, yang tulay na yan, ginastosan, tama yung gastos. Yung katulad doon sinasabi niya noong nakaraan. Pero tingnan nyo kung kanino talaga tong tulay na to. Completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, patuloy pa rin ang kanilang naging trabaho, at kaya naman nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Kamanyugan Bridge. Kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador ito, sasabihin, bakit kami Nung Kamalanyugan, tangina yung lugar nga hindi mo pa masabi ng tama. wala kaming ganyan? Ayan 2021. June 27, 2020. Sino presidente niyan? Siya? Nang toko talaga. 2.4 billion pesos. Ang budget para dyan. Kanya yan. Naging presidente yan, 2022 na. Paano naging kanya yung tulay na yan? 4 billion pesos at mega iconic bridge na magdudugtong sa eastern at western portion ng Cagayan, pinasinayaan sa Kamalanyugan, Cagayan. This is a dream come true for Cagayan. Sino yan? Yan nagsasalita na yan. Si Governor Mamba yan. Yan yung gobernador na pinatatanggal nila sa posisyon. Yan yung gobernador na unang nagsalita laban sa kahayupan at kademonyuhan nila at mga korupsyon nila. Ngayon, di ba, kinasuhan yan, di ba? Tinatanggal yan. Di ko nga alam kung siya pa rin ang gobernador ng Cagayan eh. Pero ayan June 27, 2021, inaugurasyon. Hindi kay Bongbong yan. Maaring natapos yan sa panahon ni Bongbong Marcos, pero wag niyang angkinin. At least man lang magpasalamat siya. Salamat sa build program ng nakarang administrasyon. Itinuloy lang natin ngayon, natapos sa termino natin, napakaswerte natin. Dahil napakarami nilang proyekto na inilatag noon na matatapos ngayong administrasyon natin, mapapakinabangan natin ngayong administrasyon natin. Salamat sa programa na yan, Pangulong Duterte. Ano ba naman yung ganun? Hindi yung kainin mo sa lunukin mo yung credit. Kapal ng mukha mo, wala kang ginagawang trabaho tapos ikaw ang bida. 150 kilometers long. This is the first time that an additional bridge will serve us to connect the eastern portion and western portion of Cagayan. Dahil sa makabago at kakaiba nitong disenyo, ang bagong iconic bridge mula sa Build program ni Pangulong Duterte ay inaasahan din na mag-aangat ng turismo sa Cagayan. Ako'y natutuwa dahil nakitang-kita naman yung pagmamahal ni Presidente po. Kahit na nakitang-kita naman yung pagmamahal ni President Digong. Di ba? Si Digong is from South, pero pati Norte nakinabang. Itong putaragis na presidente na to from North pa North. Nainang yan, nakinabang yung mga taga-South? Hindi. Tinigil nga niya yung mga proyekto sa South, lalo na sa Mindanao. Yung railway project na ang tagal na tagal ng pangarap ng Mindanao, itinigil niya. Tapos kayo mga taga-Mindanao, gusto nyo to? Gusto nito ni Bongbong, maging taga-bundok lang kayo habang panahon. Ayaw niyang umunlad ang Mindanao dahil ayaw niya na ma-overtaken ng Visayas Mindanao ang Luzon. Dahil ang Visayas Mindanao, yan ang fruit basket, seafood basket ng Pilipinas, sentro ng agrikultura yan.
So ayaw nitong mga tarantado mga Taga-Luzon na itong Visayas at Mindanao, ma-overtaken sila. Mga gago, di ba? Makikinabang naman dyan buong bayan. Pag nilagyan mo ng tren yan, mula Apari hanggang Hulo, pag pinag-connect mo yan, sino makikinabang? Lahat tayo. Magiging mura na yung prutas dito. Napakaraming prutas sa Mindanao, sabi ko sa inyo. Pagka Kadayawan, putsang ina, yung lansonis, 5 piso lang 1 kilo eh. Ang sarap talaga. Imaginein mo kung yung biyaya ng South mapapakinabangan natin dito. Kung magkaroon man ng shortage dito ng pagkain sa Luzon, makakakuha tayo sa Visayas at Mindanao. Sana, hindi ganito kahirap ang buhay natin. Pero yun ang pangarap ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy, connectin lahat ng isla eh. Anong ginawa nito ni Bongbong? Wala. Ang inan yan. Nagpakabangag lang. Walang Joe. Credit grabber. O kaya dyan, magpunta naman tayo dito sa balitang flood control. Itong hayop na ito. Si Alcantara, nag-withdraw na siya ng kanyang unang sinumpang salaysay. Pakinggan natin. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o... Wala daw kinalaman si Alcantara sa anumang kickback scheme. Gago, di ba? Nagsoli ka ng pera eh. Putangin na mo. Si Yusek Bernardo, natarantado, at saka ikaw, nagsoli ka ng pera. Di ba? Naging bayani nga kayo eh. Tapos ngayon, biglang wala ka ng kinalaman. Ba't ka nagsoli ng pera? Bakit sumumpa ka doon? Bakit siniraan mo yung mga senador? Doon sa hearing ni Ping Lacson. Putay na kasi to si Ping eh. Alam mo talaga to si Ping, meron talaga tong gustong ipatrabaho ng mga senador eh. Ewan ko baka hindi siya naka-chancing. Gusto niya talaga itong mga kapwa niya senador ang magdusa dito. Samantalang hindi naman senador ang may kasalanan talaga dito. Unang-una sa lahat, yung mga taga-DPWH, yung Congress na gumagawa ng budget at yung pumipirma ng budget na taga-Malacanang. Yan ang may kasalanan eh. Pero pinipinpoint nila itong mga senador. Ewan ko, para makalimutan si Martin Romualdez, para makalimutan si Bongbong. Kaya itong mga senador ang kinakanan niya. O itong Alcantara na ito sumumpa, meron pang, di ba, tinan mo, meron siyang unang salaysay, dinidinay niya, biglang inamin niya, naglaglag siya ng mga pangalan, biglang po siya state witness na siya. Tapos ngayon, hindi na naman siya, iba na naman yung lyrics niya, pabago-bago. So dapat ito kinukulong na to, sinisilya elektrika na nga dapat to eh. So ganyan kawalang kwenta yung Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Kita mo nangyayari doon sa mga testigo. Kung si Marcoleta yan, pucha tuloy-tuloy ang hearing na yan. Kung si Marcoleta yan, sana dire-diretso, meron na sana tayong na-pinpoint na mga malalaking tao. Pero hindi, kita mo si Lacson, patapos magsalita ni Saldico, hindi na natuloy yung Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Sinasabi nga ni Amy Marcos na bawal silang magsalita at magtanong kung patungkol sa high-ranking officials, yung tatamaan ng mga tanong nila. O tapos magdi-deny sila. Walang hiya. Tagal-tagal na. Kailan matutuloy ulit yan? Putang ina, wala na kayong testigo. Yung mga testigo nyo nagsipag-recant na. Si Guteza wala na. Sabi ni Chavit Singson, tinatago na daw ni Romualdez. O tingnan mo si Saldico, huminto na din. O kasi nga naabot na sigurado yan. Naabot na yan ng mga sindikato. Huwag ka na magsalita. Lahat ng gusto mo ibibigay namin. Napakadelikado ng mga impormasyon na nalalaman mo. Total naman, hindi ka na rin makakauwi sa Pilipinas kahit anong sumbong mo. Makukulong ka pa rin naman doon. Sige na, papayagan ka na lang namin magtago dyan. Ito pera. O, sigurado ganyan eh. Naabot siya kaya biglang huminto siya eh. Paano? Wala na investigasyon. Yung ICI nag-iimbestiga, putay, isang tao. Saan ka naman? Yung kusinero, siya din tagahiwa ng siya rin yung tagahiwa ng Ricardo. Siya pa yung tagagisa, tagahugas pa ng pinggan. Puta, paano gagana yung ICI na yan? Pinagloloko tayo nitong mga to, puta ragis nakakalusot tong mga to dahil dito sa mga gagon to, pati mga senador na mga sikat na na gagamit dahil gusto lang nilang pagtakpan yung totoong mga may-ari, mga may kasalanan dito sa kaso na to eh. Those projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malinman. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ang puta si Boying, taga-abot pa ng Ganyan kalukulo yan si Boying. Puntang ina, chuwariwap niya to eh. Magkalayo kasi yan. Magkalayo yan sila. Sabi ni Ping Lacson, Alcantara, umupo ka doon sa tabi ni Boying para maka-guide ka. Ang ina niya. For the first time, puta, nangyari yan sa history ng Senate inquiry na pinalipat ng upuan doon sa katabi ng sekretary para
para mabigyan siya ng guide, makoachan siya. Anak ng tinapay talaga to si Ping Lacson, ibang klase ka. Alam mo, hindi namin mahahalata yan, di ba malayo yan, tapos biglang, yan, nagkaroon na ng sariling, biglang nagbago yung una niyang salaysay, naging ganito na naman. Tapos ngayon nagbago naman, ganun din si si Bernardo, Yusek Bernardo. O, di ba? Nagsalita, nilaglag yung mga senador, biglang marami pa kaming itatanong, hindi, dadalhin muna namin siya sa sa DOJ. Ba't dadalhin niyo? Magtatanong pa kami dito, hindi. So pinayagan ni Lacson, pinaalis, pagbalik, putya, meron pang supplemental affidavit. May dagdag, anak ng tinapay talaga to si Boying, magaling gumawa ng script eh. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, 2025, sa ating nang emosyonal na magsalita si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ayan naglaglag ng mga pangalan, Senator Joel. Meron pa dyan pinangalanan, sila Nancy Binay, si Chis Escudero, si Jinggoy, napangalanan pa si Senator Bong Revilla, si Grace po, napangalanan niya mga yan eh. Etong mga to nagpangalan sa mga yan, nilalaglag niya dyan si Villanueva. Hindi ko hinatid sa kanya diretso pero sa tao niya. Pero grabe, si Villanueva, gulping-gulpi. Ngayon si Villanueva pupunta sa DOJ para sagutin yung mga paratang na yan. Sabi ko nga sa inyo, paratang lang ito walang ebidensya to paratang lang to, ni walang text messages and all. Pero may investigasyon, pinapasagot na itong mga senador na to, pero yung mga congressman wala. Yung mga malalaking congressman wala. Si Romualdez wala. Si Sandro Marcos wala. Di ba? Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumbite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, bakit ka pa kasi magpa-file ng kaso na ba't ka lang pa mag-hearing kasi? Under oath umamin na siya may kasalanan eh. Di ba? Under oath siya may kasalanan eh. Tapos, putsang ina niya, papasagutin mo pa siya. Di ko talaga maintindihan eh. Kasi ganito yan. Mayroong sinampang kaso. No? Pag sampa ng kaso, sasagot sila doon sa kaso na isinampa. Tangina, ba't pinasagot nyo pa sila? Umamin na nga, may affidavit na kung ano yung nilalaman ng affidavit niya na under oath siya sa Senate. Yun na yun. Hindi na pwedeng baguhin yun. Pag binago niya yun, putsang ina, wala na. Kulong na talaga siya dapat agad. Bakit nyo pa pinasagot? So ngayon, yung sagot niya doon sa demanda sa kanya, wala siyang kinalaman. Abay, gago. Wala kang kinalaman, ang dami mong inamin nung under oath ka. No, paano natin paniniwalaan to? Paano natin paniniwalaan si Yusek Bernardo, tao niya to? Kung nagsisinungaling sila sa Senado, di mo alam kung alin dito totoo. So bakit itong mga congressman, itong mga senador na pinangalanan nila, bakit pinasasagot pa natin dito sa mga reklamo na ito kung pabago-bago naman pala ng script tong mga ulol na ito? Mantakin mo, from siya ang nag-aayos ng mga pera, umamin siya, biglang ngayon, wala na siyang kinalaman. Nagsoli pa ng pera yan, ha? Nagsoli pa ng limpak-limpak na pera yan, tapos wala siyang kinalaman. Yun, gago ka lang. Nagsoli ka ng pera, wala lang. Yaman mo naman. Pat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Consaldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Consaldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber. Ayan, yung Paul at Mark, pinatawag ba ni Lacson? Hindi. Talaga to si Lacson eh.
Oh, maingay lang pero loko-loko eh. Disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project, lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at taga-pirma lang. Again, ang ginagawa ng mga ito, yung limpak-limpak na pera na dapat para sa proyekto, hindi nila nilagay sa proyekto. Kinuha nila yun. Tapos para yung pera na yan, magastos nila, dadalhin nila yan sa casino. Sandamukal yan, mali-malita yan, dadalhin nila yan doon. Papapalitan nila ng pitsa yan. Tapos pag napalitan ng pitsa, magsusugal sila. Kasi yung isang maletang pera, pag pinitsa mo yun, konti lang yun. Ilang pirasong pitsa lang yun. Kasi may mga pitsa na 5 milyon, 10 milyon, ganun eh, kapag high roller ka. So kung may dala kang 100 milyon, yung 100 milyon, ilang maleta yun. Pero kapag pinalitan mo ng pitsa yun, baka ilang dangkal na pitsa lang yun. Tapos isusugal nila kunyari. Magdamag sila magsusugal. Papasugal sila, pak. Halimbawa, doon sa 100 milyon, 10%. Ang mapupunta doon sa casino. So 10% ng 100 million, di magkano? 10 million. Isusugal nila yung 10 million, may papatalo nila yung 10 million. Pag naipatalo nila yung 10 million, yun na yung kita ng casino. Ano na yan? I-out na nila. Yung pera, yung mga pitsa nila na natitira, ibibigay na nila sa casino. Yan na. Tapos, yung casino ngayon, gagawa na ng cheque. Legal na ngayon yung pera, hindi na siya galing sa flood control project. Nalabhan na yung pera. Malinis na yung pera. Pagkuha nila nung cheque, i-encash nila sa bangko, makikita sa bangko, galing sa Pagcor yung cheque. Nanalo sa casino to. Sige. I-deposito yung pera na yan sa bangko. Kaya, sige, ilabas yung pera na yan. Ganun ang ginagawa nila. Kaya ngayon, pag tinignan mo talaga yan, makikita mo yung mga transactions, pag chinek ng Anti-Money Laundering Council, pag tinignan mo yung transactions, galing sa mga legitimate businesses, mga casino. Yung pera. So, hindi madumi. Ganun ang mantakin mo, nagpakasasa itong mga ito. Ang daming pera ng mga ito. Baka ilang babae ang pinagkukuha nila, ilang mga garang sasakyan, ilang mga masasarap na mga pagkain ng pinaglulunok ng mga hayop na ito. Tapos, ang nagdurusa, yung mga itinuro nilang walang ebidensya. Yung mga senador na ginagamit nila dahil mga sikat para pag-usapan sa buong Pilipinas. Tapos nakakawala si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, nakakawala si Bonoan, pinatay pa si Cabral. Di ba? Yan ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas, mga bossing. Kaya wag tayong magpapabudol sa mga hayop na ito. Lagi natin tatandaan, mga boss, lagi natin tatandaan na itong bayan natin, hindi mangyayari itong mga corruption na ito kung hindi natin papayagan. Mabuti ngayon kahit papaano, nagiging aware tayo, nalalaman na natin yung proseso, nagiging matalino tayo. Kaya lang, nalulusutan pa rin tayo. Bakit? Kahit gano'ng kaganda yung budget na ipinasa ngayon 2026, kahit nasabihin nilang gano'ng kalinis, kung nandiyan pa rin yung mga magnanakaw, kung nandiyan si Bongbong, nandiyan si Romualdez, nandiyan pa rin yung anak, yung mga sekretary ng mga magnanakaw, nandiyan pa rin, maniwala kayo. They will find ways na yung perang malinis, yung budget na malinis, manakaw sa inyo. Anong paraan para matapos itong problema natin to sa bayang Pilipinas? Mawala lahat sa posisyon yan. Naturally or forcibly. Pero wag natin puwersahin, mas maganda na talagang gamitin natin yung ating boses, yung ating collective efforts para i-expose lahat ng katiwalian nila dahil natataranta talaga sila kapag may bumabati ko sa kanila. Kaya nga grabe ang ginagawa nilang effort para matrace taga saan ba itong vlogger na ito. Ano ba tong vlogger na ito? Abutin natin, alokan natin ang pera. Kapag hindi tinanggap yung pera, gamitin natin yung pera para pakulong ito, patayin ito. Ganun ang gustong gawin ng mga yan. Kaya maraming mga vloggers na dating Duterte bumaliktad dahil nasilaw sa pera. Napakaswerte natin dahil meron pa rin na mga vloggers na talagang matatapang lumalaban sa katiwalian at hindi nagpapatakot sa mga hayop na yan.
O kaya i-like, i-share ninyo yung mga content natin para makarating sa mas marami pang Pilipino. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.